istasyon, Candon City Division, tara na! Mapagpalang araw grade 10 at sa ating mga magulang at taga-subaybay ng mga bata, malugod ko kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ako ang inyong guro sa Filipino 10, Teacher Carol, na sasamahan kang mag-enjoy at matuto. Ngunit bago yan, hawak mo na ba ang iyong ballpen, papel, at syempre ang inyong module? Kung gayon, tara na't matuto. Naaalala mo pa ba ang mga linyang ito? Isang araw, nakita kong ang ina ko'y namamanglaw. Naglilinis ng marumit mga lumang kasangkapan. Sa pilak ng kanyang buhok, nahibla ng katandaan. Nabakas ko ang maraming taon niyang kahirapan. Nakita ko ang ina ko'y tila bagay na lulumbay. At ang sabi, itong piano sa iyo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pilak ay kay itang maiiwan. Mga silya't aparador sa kay tikong nababagay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. O ano, naaalala mo na ba kung ano ito? Tama! Ito ay isang sikat na tula na pinamagatang Ang Pamana ni Jose Corazon de Jesus, na iyon ang napag-aralan nang kayo ay nasa baitang Siyam. At mamaya, muli tayong maglalakbay sa mundo ng tula. Gusto nyo ba yon, grade 10? Mainam kung gayon. Narito ang mga inaasahang dapat mong matamo sa araw na ito. Una, nasusuri ang iba't ibang elemento ng tula. At ikalawa, na ibibigay ang kahulugan ng matatalinghagang pananalita na ginamit sa tula. Kaya naman, humanda ka nang makinig, manood at matuto. Sa mga nagdaang baitang ng iyong pag-aaral sa Filipino, malimit ninyong pinag-aaralan ang tula. Gayon din ang mga uri at elemento. At syempre, hindi rin natatapos ang iyong pag-aaral sa tula kung hindi kayo nakabubuo ng isang mabisa at makabuluhang tula, hindi ba? Kung gayon, humanda ng makinig at unawaing mabuti ang aralin upang matuklasan mo kung paano naiiba ang tula sa iba pang akdang tuluyan at kung paano ito nakatutulong sa pagpapaunlad ng panitikang Filipino. Ang tula ay maihahalin tulad sa isang awit, nagsisilbing pagpapagunita sa mga kaasalan ng mga bata at kabataan, at naglalayong nagpapahayag ng karanasan, damdamin, pananaw, kabayanihan at ang maigting na pagmamahal sa sariling bansa. Mapahanggang sa kasalukuyan, nagbago man ang pamaraan at pagpapahayag ng tula sa pasulat man o pabigkas, ay nag-uugnay pa rin sa kasaysayan ng kahapon at hinaharap. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, ang tula ay isang kaisipang naglalarawan ng kagandahan, kariktan ng kadakilaan, tatlong bagay na makakatipon-tipon sa kaisipan upang maangkin ang karapatang matawag na tula. Naisiparating nito na ang sangkap ng isang mahusay na tula ay yaong may himig na umaangkin sa kabuuan, nagbibigay tingkad sa kaisipan upang mapakilos ang kaisipan ng mambabasa at nagtatampok ng kakaibang karanasan na naipamamalas sa sinuman. Bilang dagdag, ang isang tulang padamdamin ang siyang matatalakay sa module na ito. Ang isang uri nito
ay soneto na nagmula sa bansang Italia. May 14 na taludtod at 10 pantig sa bawat taludtod. May tiyak na sukat at tugma. Kinakailangan ng lalim ng pag-iisip at mayamang karanasan upang makabuo ng isang mahusay na tulang soneto. Ang taludturan ay nagpapakilala sa matinding damdamin at tayog ng kaisipan. Naunawaan ba mga anak? Mahusay kung gayon. Ngayon ay iisa-isahin naman natin ang mga elemento ng tula. Una, ang sukat. Tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Mayroon tayong mga sukat na aanimin, pipituhin, wawaluhin, lalabing-dalawahin, lalabing-animin, at lalabing-waluhin. Halimbawa ng lalabing-dalawahing pantig ay, at ang paniwala sa dalakong hukbo, pinagkatiwalang iwan kay Menandro, noon di tumulak sa Etoliang Reyno, pagtupad sa harit Albanya'y tinungo. Narito naman ang halimbawa ng wawaluhing pantig. Isda ko sa Mariveles, nasa loob ang kaliskis. Ang ikalawang elemento ay tugma. Tumutukoy sa pagiging magkasintunog sa dulo ng mga taludtod. Maaring tugmaang patinig o katinig ang mabuo. Halimbawa, sumikat na ina sa silangan, ang dagat ng puot ng Katagalugan. 300 taong aming iniingatan sa dagat ng dusa ng Karalitaan. Kung napansin ang mga salita, partikular sa mga bawat dulo nito ay magkakatugma. Ang mga pantig na nakakulay pula ay pawang nasa isahang anyo ng tugmaan. Pansinin mo ang ikalawang halimbawa. Magtanong ka nga, paano ka magtiwala? 100%'y itinatalaga. 50% may natitira. Alin kaya ang higit na namayanis sa diwa? Kaiba naman ang tugmaan nito dahil sa dulo ng mga salita ay pawang mga patinig na A ang nasa hulihan ng mga salita. Ang ikatlong elemento ng tula ay kagandahan o kariktan. Ito ay ang paggamit ng mga salita na nagpapatingkad ng diwa ng tula at pumupukaw sa mayamang guni-guni ng mambabasa. Nakatutulong din ang tunog, talinghaga, larawang diwa sa pagtataglay ng kagandahan nito. Halimbawa, ang krus na pinasan, tulad din ng buhay, pasakit at pagtapak ang ating nararanasan. Ngunit pasalamat tayo sa krus, isang hiwagang nagpupuyos sa katauhan. Ang talinghaga nito ay nakasalalay sa paggamit ng mga pahayag gaya na lamang ng krus at buhay. Ginamit ang tulad upang iparis sa kalagayan nito. Ang krus ay simbolo ng buhay na nagpaganda sa saknong na ito. At ang larawang nais ipakita ay pagkakaroon ng pagdakila sa may kapal dahil sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Dumako tayo sa ika-4 na elemento ng tula na tinatawag na diwa. Ito ang pangkalahatang nakapaloob o kaisipang nakapaloob sa tula. Ito ang kinaiikutan o sentral na ideya sa tula. Maaring tungkol sa kahirapan sa buhay, mapagpalayang pag-ibig, sakripisyo upang makapagtapos at iba pa. May natutuhan ka ba mula sa iyong napakinggan? Mabuti naman kung gayon, dahil makatutulong yan sa susunod nating mga gawain. Ngayon,
ay sabay-sabay nating bigkasin ang isang tulang pandamdamin mula sa bansang Inglaterra. Mula sa panulat ni Elizabeth Browning na hango sa Sonnet 43 na isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago, na ang orihinal nitong version ay How Do I Love Thee? Sabayan niyo ako ha. Ang aking pag-ibig. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman kung gaano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan, isa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim, sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig marating, ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay ng kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pagutos-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katuwiray hindi paaapi. Kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Yaring pag-ibig ko ang nakababagay, ay ang pag-ibig ko sa maraming banal, na ng mga wala ay parang nanamlay, sa pagkabigo ko at panghihinayang. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na, ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Matapos mong mabasa ang nilalaman ng tula, alam kong handa ka nang isagawa ang isang gawaing lilinang sa iyong pangunawa. Ang pamagat ng gawaing ito ay, bigyang kahulugan mo ako. Ang panuto ay, suriin ang taludturan ng tula at piliin ang pinakaangkop na kahulugan batay sa konteksto ng tula. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ikaw ay mabibigyan lamang ng 10 segundo para sagutin ang tanong. Unang bilang, tuturan kong lahat ang mga paraan. Isa-isahin, ikaw ang bumilang. A. Dati nang nagtsatsaga. B. Nais na niyang sumuko. C. Mapamaraan para sa minamahal. D. Tumahimik na lang. Time is up! Kung ang iyong sagot ay katulad ng nasa iyong screen, ikaw ay tama. Mahusay! Palakpakan naman dyan. Ikalawang bilang. Laging nakahandang pag-utos-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. A. Nagpapakamartir siya. B. Handang magsakripisyo. C. Siya'y nagpapabida. D. Nanunumbat sa mga nagawa. Time is up. Ang tamang sagot ay titik B. Tama. Ikatlong bilang. Nanang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at panghihinayang. A. Natakot siya. B. Tumahimik na lamang. C. Hindi na tumibok ang puso. D. Nawalan ng pag-asa. Time is up. Kung ang sagot ay titik D, ikaw ay tama. Para sa pang-apat na bilang,
Noong ako'y isang musmus pa sa turing, na ang pananalig ay di masusupil. A. Hindi nasasaktan. B. May paninindigan. C. Handang lumaban. D. Nagtatapat sa sarili. Time is up. Ang tamang sagot ay titik B. Napakahusay. Panlimang bilang na tayo. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Nangangahulugan ito na walang A. Makapapantay sa pag-ibig. B. Kasiguraduhan sa pag-ibig. C. Hindi tapat sa pag-ibig. D. Tunay na pag-ibig. Time is up. Ang tamang sagot ay titik A. Mahusay. Nakuha mo ba lahat? Kung hindi, naku, huwag kang mangamba. Maaari mo namang balikan ang ating aralin o ang bidyong napanood upang lalo mo itong maunawaan. Malaking tulong din ang iyong module upang magsilbing gabay mo sa iyong lubusang pagkatuto. Muli, binabati kita sa iyong napakahusay na pagganap. Dumako naman tayo sa susunod na gawain na pinamagatang Anong Say Mo? Ang panuto ay punan ang reaction box tungkol sa pagkabuo at estilo ng tulang binasa. Ang unang tanong ay, ano ang masasabi mo sa kabuuan mula sa sukat, tugma at mga salita o pahayag na ginamit sa tula? At ang ikalawang tanong ay, nailahad ba ng manunulat ang kanyang karanasan sa tula? Nakatulong ba ang mapiling salita upang mapalabas ang kagandahan? Isusulat mo ang iyong magiging kasagutan sa iyong kwaderno.
May natutuhan ba kayo, grade 10, sa ating makabuluhang gawain? Magaling kung ganon. Ngayon, ihanda mong muli ang iyong sagutang papel para sa ating susunod na pagganap. Ang gawaing ito ay pinamagatang Suriin Ko Elemento Mo. Ang panuto ay, suriin ang bawat pahayag na tumatalakay sa elemento ng tula at piliin ang letra ng tamang sagot. Mabibigyan ka lamang ng 10 segundo para sa bawat katanungan. Tara nang mag-umpisa. Basahin ang saknong ng tula. Ilan ang bilang ng pantig sa bawat taludtod? Ibig mong mabatid, ibig mong malaman kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan, isa-isahin ko, ikaw ang bumilang. A. Wawaluhin. B. Sasampuhin. C. Lalabindalawahin. D. Lalabing-apatin. Time is up. Ang tamang sagot ay titik C. Ang galing mo! Ikalawang bilang. Anong mga salita ang magkasintunog sa dulo ng mga taludtod? Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayog at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang ibig marating. Ang dulo ng hindi maubos isipin. A. Taimtim isipin. B. Kahambing marating. C. Taimtim kahambing. D. Marating isipin. Time is up. Ang tamang sagot ay titik B. Magaling mga anak. Nasa ikatlong bilang na tayo. Ano ang diwang lutang sa saknong ng tula? Yaring pag-ibig ko'y katugon, kabagay ng kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pag-utos-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. A. Kahirapan sa buhay. B. Pagsasakripisyo. C. Mapagpalayang pag-ibig. D. Wagas na pag-ibig. Time is up. Ang tamang sagot ay titik D. Ikaw ay napakahusay. Pang-apat na tanong. Aling elemento ng tula ang may malinaw at di malilimutang impresyon na nakakintal sa isipan ng mambabasa at piling-pili ang mga salitang ginagamit ng isang makata upang matamo ang bisa at kagandahan ng tula? A. Sukat. B. Tugma. C. Kariktan. D. Talinghagap. Time is up. Ang tamang sagot ay titik C. Magaling! Panglimang bilang. Anong elemento ng tula ang tinutukoy ng mga salitang nasa lungguhitan sa bawat taludtod? Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na, ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. A. Tugma. B. Sukat. C. Kariktan. D. Diwa. Time is up. Ang tamang sagot ay titik A.
Magaling! Pagbati sa inyong napakahusay na pagsagot. At bilang paglalagom sa naging talakayan natin sa araw na ito, ano-ano ang mga ito? Sige nga, class. Tama! Natalakay natin ang kahulugan ng tula at mga elemento nito. Sabay-sabay din nating binasa ng may damdamin ang tulang pinamagatang Ang Aking Pag-ibig. Nagkaroon din tayo ng paglinang ng kaalaman kung saan iyong sinuri ang kahulugang taglay ng mga matatalinghagang pahayag na nakapaloob sa tula. Gayun din, ikaw ay nagbigay ng iyong sariling reaksyon sa pamamagitan ng pagpupuno sa reaction box tungkol sa pagkabuo at estilo ng tulang binasa. At bilang panghuling pagganap, ang pagsusuri sa mga elemento ng tula. Muli, pagbati sa inyong lahat. Bilang kasunduan natin, tatawagin natin itong sulat karanasan. Ang panuto ay pumili ng paksa ng tula na nasa inyong screen. Ang mga ito ay pag-ibig na wagas, pag-ibig na nagsasakripisyo, bulag na pag-ibig, pag-ibig na nagpaparaya. Nakaugnay sa tulang binasa na Ang Aking Pag-ibig. Siguraduhing magagamit mo ang mga elemento ng tula sa iyong pagbuo. Ano na nga ba ang mga ito? Sukat, tugma, kariktan, at talinghaga. Magaling! Tandang-tanda mo pa. Ngayon, bumuo ka ng sarili mong tula gamit ang paksang napili. Pansinin mo na doble ang puntos para sa kagandahan ng tula at diwa nito. Kaya sa kabuuan, may 15 puntos kang matatamo. Galingan mo ang iyong paglikha ng sariling tula. Aasahan ko ang iyong nilikhang tula sa susunod nating pag-aaral, ha? Narito naman ang mga referensya na aking ginamit sa pagtalakay sa aralin na maaari mong saliksikin para sa karagdagang kaalaman. Lubos akong nagagalak dahil sa husay at galing mo. Binabati kita sa matyaga mong pagsama sa pagtalakay sa mga aralin. Alam kong napapagod kang maglakbay, ngunit sulit naman, hindi ba? Dahil matagumpay mong natutuhan ang mga dapat mong malaman sa tulang pandamdamin ng bansang England. Sa puntong ito, pansamantala muna akong magpapaalam, grade 10. Ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa ikalawang sesyon ng ating panitikan. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong pagtuklas ng dunong. Muli, ito ang inyong guro sa pagkatuto, Teacher Carol, na nagsasabing sa Filipino, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Paalam!